Mga kapatid, meron tayong posibleng maging super bagyo sa susunod na linggo. Pero, super bagyo sa panahon ng tag-init? Posible nga ba? Pag-usapan natin yan. Sa ngayon nga, meron tayong binabantayang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Narito po yan. Napakalayo pa po niyan sa ating bansa, kaya meron pa po yung pagkakataong lumakas pa. At posible nga yung umabot sa typhoon category at may possibility rin po yung magkaroon ng tinatawag nating rapid intensification o biglang paglakas ng bagyo at posibleng ang umabot sa hanggang super typhoon category sa kabila po ng panahon ng tag-init. So nangyayari po ba yan? Halos buong taon naman po ay posible tayong magkaroon ng bagyo, pero medyo mababa po ang tsansa niyan sa mga buwan ng Enero at Pebrero at tumataas ng bahagya kapag panahon ng tag-init o sa buwan ng Marso at Abril. Ayon sa Pag-asa, meron tayong posibilidad na magkaroon ng 0 hanggang 1 bagyo sa buwan ng Abril. At narito po ang mga posible niyang direksyong tahakin. Kaya bagamat bihira, hindi po imposible na nagkakaroon tayo ng bagyo kapag panahon ng tag-init. Pero naglalakasan na rin po yung ating mga bagyo dahil na rin po yan sa pagbabago ng ating klima o yung tinatawag nating climate change. Ang isang magandang example niyan ay nung nakaraang 2015, nagkaroon po tayo ng super bagyo niyan. Yan po ang bagyong Chedeng na may international name na Maysak. Malayo din po yan nagsimula hanggang sa lumapit sa ating bansa. Kaya nakabuelo pa po yan at naging super typhoon nga bago pa man dumikit sa ating landmass o kalupaan. Pero humina rin po yung kalaunan bago tumama dyan sa may area ng Northern Luzon. Letter C din po yan Yung ating inaasahang posibleng maging super bagyo ay tatawagin nating bagyong Kaloy if makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman pong super bagyo noong 2015 ay letter C din po. Yan nga po ang bagyong Chedeng. Pero itong ating inaasahang maging super bagyong Kaloy sa ngayon ay hindi pa naman natin inaasahang maglandfall or tumama sa lupa. Yan po ay posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility maaaring sa susunod na Thursday at yan po ay magre-recurve lamang o makikiraan sa ating boundary line. Unlike dito sa bagyong Chedeng na dumikit sa Northern Luzon. Kaya again, bagamat bihira, hindi po imposible na nagkakaroon tayo ng super bagyo sa kabila po ng panahon ng tag-init. At napakalayo pa nga nitong ating binabantayang sama ng panahon at sa ngayon nga, hindi natin ito inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Kaya magpapatuloy pa rin po ang mainit at maalinsangang panahon sa mga susunod na araw hanggang sa susunod na linggo kahit may pumasok po tayong super bagyo. Yan po ang ating pag-iingatan at paghahandaan pa rin sa mga susunod na araw. Muli, ito po ang inyong weather tito na lagi may panahon para sa iyo.